Ready na? Hello! Good afternoon, everyone! Good afternoon sa tanan. It's another Tuesday today and welcome to our episode. Dear Chixie, kumusta? Few more days left and we are going to celebrate Christmas na gyud. Mga ka-Sunstar, mga ka-Super, good afternoon. Our time now, it's 4:16 and of course, shout out sa atong mga avid viewers sa Sunstar Cebu and Super Balita Cebu. Drop your shout outs, greetings and comments kay ato nang basahon sa atong Facebook Live karong adlaw, ladies and gents, no? And of course, do not worry kay syempre another episode, another life story nga ato ang tambagan and ato sang mahibalaan ang kinabuhi sa atong letter sender karong hapuna. Drop your comments sa comment section para ako nga mag-greet, ma-shout out, 'di ba? Sa tanan ng mga gustong mo share sa ilang thoughts karon and also a story that is quite interesting, especially sa panahon karon nga na ay mga relationship nga ang usa ka partner is medyo quite controlling sa relationship. So, let's find out later once ato nang i-reveal ang story for this afternoon. But of course, ato sang i-check ang atong mga Facebook pages for this afternoon's episode. Start ta sa Sunstar Cebu. Hello sa mga viewers nato and thank you sa mga ni-share sa atong Facebook Live this afternoon. Also, let us check Super Balita Cebu, mga ka-Sunstar, mga ka-Super. Kumusta naman ang inyong pagpreparar para sa Christmas, no? Humana ba ang inyong mga Christmas party? You can also comment, no, kung i-share po namo diri sa Sunstar kung kumusta ba ang pag-celebrate sa inyong Christmas party, okay? And live talaga tayo kay Nanisud nga message. But of course, kidding aside, ladies and gents, no, ato sang kaning unsay ngalan ani, i-shout out pod ang mga nag-watch pod sa DJ Chixie page because this page mo ni ang page kung asa ninyo i-send ang inyong mga stories para atong ma-feature diri sa Sunstar Cebu. So shout out sa tanan. Di na ta maglangay. It's 4:18 na mga ka-Sunstar, mga ka-Super, and it's time for me to read our story for today nga nay hashtag controlling boyfriend. So here it goes. Ani anang ato ang Dear Chixie episode for today. Dear Chixie, mayong hapon nimo og sa tanang mga viewers sa Sunstar ug Super Balita. Itago lang ko sa pangalan nga Gia. Kining akong problem, kabahinis akong uyab, nga itago na lang nato sa name nga Renz. Sa dili pa na ako isaysay ang tanan, tagaan sa tamo og background sa among relasyon. Nagsugod ra gyud ang tanan tungod sa usa ka dare sa among classmate pag college. Gia, pasensya na kung napugos lang ka makipag-date ba. Unsaan na po nga itong mga classmate? Uy, tripan man ta? Way problema, Renz. Uy, kay bawa na ka sa itong mga classmate. Bisag, unsalay mo hunaan. I-enjoy na lang nato ning adlaw. Sakto pud ka. By the way, Gia, are you sure nga walay masuko nga nakipag-date ka na ko karon? What do you mean? Nganong naamay masuko? Kuan ba ka nang wala ba kay uyab? Kay basin na Makatawa man ko ni mo, Renz. Uy, syempre, wala ko'y uyab, uy. Actually, wala pa gid ko nakauyab. Basin gani ikaw din ha, na anay uyab ha? Wala uy. Nagbuwag mi sa akong ex last year pa. Unya karon nanapod siya bag-o. Oh, sorry. Mao ba? Pero okay naman ka. Yes uy. Okay na. Sige Gia. Kanang order na ta. Unsa man imong gusto? Sige, atong i-check ang menu.
Sukad atong higayuna, nagsugod na mi and ug kasuod ug na-develop hangtod nga dungan na gid kayo mi nga migraduar sa college ug nakatrabaho. Until, unexpectedly, ni confess si Renz nako nga naa siya'y feelings nako ug iyaha kong gipanguyaban. Renz, unsay date karon? July 20. Timan ining adlaw ha. Kaya nga naman. Kay mauna ni ang day sa atong monthsary every 20th of the month. So meaning, imo na kong gisugot? Yes, kita na. Hala, thank you. Salamat, Gia. I love you kaayo. Yes, thank you, Lord. Shh, okay na, mauwota, naglingi na sila. I love you. Promise na ko nimo. Di tiga pasakitan. Nagkauyab gid mi Chixie. In fact, he is my first boyfriend. Until now, nga 3 years na mi nga uyab, okay raman among relasyon. Kaso lang, aduna ko'y na-observe sa akong uyab. Nagkadugay ang among relasyon, nakamatikod ko nga nagka-istrikto siya nako. Love, nganong ka naman imong gisuot? Ngano man di ay? Okay raman, good. Uso ba ya ni ron, love? Uso lagi. Pero awa jud oh. Revealing man jud. Unsa may revealing ani nga naka long sleeve man ko. Long sleeve gani, pero see-through man pud. Hala, love. Uy, black man taw ni. Di man kaayo na klaro. Unya, init ba ya ha? May nalang dili baga ang sanina akong i-wear. Basta, ilis di na. Mas angayan ka, simple lang. Di na ka kinahanglan magpasiksi pa, uy. Okay na na. Ay, grabe pud ka, love. Uy, tanan na lang imo naman butan. Basta, pag-ilis dito. Dili tamang lakaw hangto di na nimo ilisan nimong sinina. From the dress I wear, the food I eat, ug hangtod sa kung kinsa akong ubanan na friend, naay masulti pirmi si Renz Chixie. Feeling na ako, he is like controlling me. I admit nga, naay mga higayon nga, naay point iyahang pagbadlong sa ako Pero, ang dili na ako magets nga, hasta sa mga kailan ako. Gusto niya nga magbuot. Lakip na sa mga tao nga gusto kong makigsuod. Iya kong diktahan. I actually told him nga nasobraan na siya pero ang ending, ako pa ang nahimong bati. Ambot Chixie. Samtang nagsuwat ko ani nga letter no, gikapuy nagyug ko. Kaso lang, dili pud ko ready nga makigbuwag niya over this reason lang. Unsahon ka na ako para ma-okay na mi o malimitahan ang pagka-controlling sa akong uyab. Sa tinuod lang, wala na ko kahibalo kung unsay angay na akong buhaton. Mao nga hopeful ko nga inyo ako matabangan. Salamat sa pagtagad sa akong suwat, dinhi na lang kukutob, Gia. Alright, mga ka-Sunstar, mga ka-Super, mag-thank you sa ako sa among actor and actress. Thank you so much, Miss Mildred Galarpe, for portraying the role of Gia, and to Eric for portraying the role of Renz. Grabe na ginawa mga voice actors direct. But of course, we're very live, as in live na live kita today, no? So sa mga ka-Sunstar, mga ka-Super, gusto mo mga shoutouts, reactions for our story, go ahead and comment down below or share our story and use the hashtag #controllingboyfriend. So, mula ginagitawag nga pati ang sinina, pati ang kanon niya nga pagkaon, pati ang friends nga iyang gustong ubanan, magbuot iyang uyab. Di ko kagets, pero usay makahuna-huna ta ba? Namanggay ka na good intention atong partner to correct us, no? And to advise, no? Pero ang di na ko magets, mga ka-Sunstar, mga ka-Super, kani bitong
attitude of being so manipulative. Sa laktot pag istorya nga murag kulang na lang he's the one living the life nga murabag life unta sa iyang uyab because control siya. Sige siya control. So muna medyo na problemahan karon ni Gia kay the longer the relationship na nagkataas silang relasyon ni samot manoon kahigpit ang iyang uyab and how much more nga magkadugay pa sila. So that's something medyo nasad siya and medyo usahay makaingon siya nga ay nako no ngano man ni akong uyab nganong ingon ani man ni siya. So ato i-check ang Sunstar Cebu page and also we have reactions already sa comment section sa ato ang teaser about aning atong program karon. Hello to sa mga nag-watch karon ng bonggang-bongga and atong i-check diri sa Super Balita Cebu. Hello sad ko sa ato ang mga ka-Sunstar ka-super nga nag-andam sa ilang mga Christmas party kung wala pa gani nahuman. Pero kung nahuman naman gani ang pangutana nakadaog ba mo og raffles? Muna din nakadaog ba mo og raffles? Mga tanong ko diri sa Sunstar bikin si nakadaog og raffle din. Oo. Basta kay ako ring masay kay Koan. Nakadaog ko raffle sa akong usa ka company. Yay! Nasurtihan ko this year. Usually, di ba ako kadaog? But of course, gid na, no? And hello sad sa mga ka-Sunstar o ka-super na to nga nag-watch karon nga nalang diha, nag-watch lang sa live pero mawaman mo comment basin kay wa pa sila ka-try og partner nga very controlling. Usually, ang girls may more particular kaayo, no? Kada mo ka, ngano kani man imong gi-wear love, ngano kani man imong ngano ka shorts man ka nga mag-pants man ta dapat love kay mag-church ba ta love ana. Pero nay uban nga medyo kuanjo kay sa nga tanan. Medyo particular nga boyfriend. Hello to Janice Aliaser. Hello sa KSA Kingdom of Saudi Arabia. Hello sa itong international viewers. Miriam Desin and other people are also watching sa ato ang live karon. Hello guys! Good afternoon! Ato sang i-check be. Anita diri sa ato ang initial posting. And sa mga wala pa naka-catch up sa ato ang pagbasa sa story, tagaan sa muna ko og summary, no? Mga ka-Sunstar, mga ka-super. I will again narrate the summary of our story this afternoon. So here it goes. It's a story about Gia and naproblema siya sa iyahang boyfriend nga itago na lang sa ngalan nga Renz. Nagsugod sila isip college classmates and then nagka-develop by Gia was NBSB during that time or no boyfriend since birth. Si Renz ang nahimo niyang first boyfriend. 3 years na sila sa ilang relasyon. Ang di lang niya masabtan karon kay butaan siya sa iyang uyab sa daghang aspeto sa iyang kinabuhi. From what she's wearing and from what she eats, kung sa iyang pagkaong gustong kanon, and also that includes her choosing her friends. Kay tungod, dili tanan na mga gusto niyang higalaon, kauyon niyang uyab. Di na ko kaget sa nga part. Ano magbuot mo? Diba? So, muna iyang problema. And di po siya ganahan na makigbuwag because her thinking is that di sa ko ganahan na magbuwag me because of this reason. Because para na ako, parang kaya raman na mo i-fix sa mong relationship. Diba? So, muna sa tanan mga gustong mo share sa ilang thoughts din ha. Atong basahon ni and atong i-check no naaman ni nakapost naman ta sa Sunstar Cebu of our summary of the story sa Dear Chixie episode nato karon mga ka-Sunstar, mga ka-super. We've got lots of reactions about this. Ingon diri si Junray Lopez, okay? Ingon siya, simple solution lang yun. Break up with him. He's not for you. You're not for him. Someday, someone else would be willing to do the same or do more than that. Someday, he may meet someone who's willing to change for him and someone who he is willing to change for. So, sa laktot pang pagka-istorya ko, si Junray pasabton, dili mo meant for each other because dili controlling ra kayo siya nga pagkauyan. Ingon diri si Veronica Buot, reach for your peace of mind unless you either yield for each other then padayon. O, di
diba? Pero kung walay peace of mind, medyo bothered ka sa inyong relationship, medyo kapoy naging kay sa ngatanan, then unsa pa may point in staying, diba? Let's check. Ingon diri si John D. Buwagi diretso oy sulbad tanan nimong problema. As in, ang ilang mga reaction is that you break up or makibuwag si Gia. Samtang si Velmar Cañete miingon, let go. Ayaw huwata nga tanan idili sa imuha. Labi na og maminyo na mo kay basin adto ra ka magmahay nga may pag ni-let go na ka sa uyab pa mo. Dili magsilbi kung ikaw ray nahigugma sa inyong relasyon. Sakitan ka at first kung i-let go nimo siya, but in a long run matugkad. Ayan, naglisod og basa ang DJ. Ayan, in the long run kuno matugkad nimo o matagamtaman nimo ang kalipay nga wala na siya sa imong kiliran. Mura bitaw ang point ni Vilmar is that it's not gonna be easy, but in the long run, if you will feel freedom, eventually may tabo ra gid na freedom. Ayan, ingon diri si ingon diri si Alegna Hope, kamaayo anang didaan sa imong uyab uy. Grabe gid kay sa ngatanan. Ingon diri si Alvin Borba, kung dili ka pa under bulagi na kay magdugay maigo na kas kinumo ana, mark my word. Uy, medyo harsh naman ito, mamisikal man. Ayan, ingon diri si Regine Elaya, walay daghang istorya, buwagi. Happy New Year. Ayan. Ingon diri si Flair or Fair, pagbuwag mo, kahasol kuno kaayo daw. Ingon diri si John Soko, ang angay nimong buhaton, magpuyo kas balay. Ayan. And then, muna siya, magpuyo kuno kas balay. Di na lang ko sumpayan kaya medyo kuan siya, harsh yung comment. William, ingon siya, bulag ray tambal anak, pastilan na lang. O sige, so muna no, daghang miingon lalaki man o babae nga the best solution is break up ko no. But of course, para nako wala manggiyoy buwag or wala manggiyoy ka ng relationship nga di mahilot og panag-istorya. That is if willing makikistorya. So later na atong i-continue akong advice. Shout out sa mga viewers nato sa atong Facebook Live. Shout out to Yans Baroy. Hi to Shari Lane Coronel. Hi Chari, thank you sa help all the time. Ingon si Chari, red flag ko no. Red flag na kaayos si Kuan. Kinsay nga na ni si Renz para sa tanan no. Ayan. And hello to Divine Grace Soko. Hello. And atong i-check pod. Ingon diri. Ingon si Manbar Barman watching from Virginia, US. Hello. Ingon si Manbar Barman, try to open and discuss. Hatagi og second chance pero kung dili gihapon mausab, that's the time you decide para fair po. Our time now is 4:34. I think we're ready for our segment. This afternoon, no, Frank? So, ato na ning sugdan ang showbiz news for this afternoon, ladies and gentlemen. Ano yan na atong Unsay Chika? Unsay Chika. Okay, sige, wait lang sa tawal ng Unsay Chika pa, no, idol. Oh yes, pwede ragid na. Idol na nun akong naingon. Idol sa IFM ng mga viewers, hello, kay naamo diri. Pero nata diri sa Sunstar karon mga ka-Sunstar, mga ka-Super. Ayan. Sige. Oh, there you have it, ladies and gentlemen. The one and the only popstar princess pa ba ni siya nga? Siya naman ginang ultimate kayo nga performer, ladies and gentlemen. Sarah G in the house. Sarah Geronimo, kanang nasa inyong screen karon si Tyla na siya. Muna singer sa Water. Make me sweat, make me water. Muna siya singer si Tyla. Si Sarah G performed the water performance sa ASAP natin to nga noontime show sa ABS-CBN last Sunday. And it trended because namat muna ni Tyla ang iyahang performance. Even, gishare ni Tyla sa X nga app, that's former nga kanang Twitter. Gishare niya dito nga
Ganang mura bagdi siya katuo because there are some people who are performing her songs with full production number. That means na ay backup dancer and of course na ay singer with all the costumes and that. So wala katuo si Tyla nga usa ka sikat nga South African singer because her song was being performed and people are reacting to it because ingon sila nga, if only kibaw si Tyla nga, sikat kaayo na si Sarah G sa Pilipinas. No? So, muna ang performance, sa mga clips sa performance ni Sarah G. And in fact, ang husband ni Sarah G, kaning si Matteo Guidicelli, mga kasansar, mga kasuper, ni-reply sa tweet ni Tyla og miingon, "That's my wife." Oh, proud husband kaayo si Matteo Guidicelli kang Sarah G. O, diba? So, muna siya ang performance ni Sarah G sa asap natin to that actually, pag-share ni Tyla, di na ka nang nakahibaw sa kalibutan nga. Uy, si Sarah Geronimo man na, o di ba? Sana all. Walang kakupas-kupas yung ni si Sarah Geronimo, mga ka-sunstar, mga ka-super. Now, let's move forward. Kani, medyo dili kaayo makiangayon nga balitaan. Medyo sad news. Kani ang next na to nga news. Frank, let's proceed sa ato ang next unsay chika. Kana siya si Lolo Sir. Medyo dili gid ko ka-express pero medyo na-sad gid ko when I knew about this, no. On your screen is the veteran actor Rolando Valdez. In the Philippine industry, was known to be a great actor, especially sa mga drama, nor kanang mga light dramas po nga iyahang giportray iyang role. Last niya nga show, ang show sa Katniel, nga Too Good to Be True, diin, ha, sa mga kasansar, mga kasuper, diin ni sikat siya sa iyahang role isip Lolo Sir. Actors and actresses sa Pilipinas are grieving sa death ni Rolando Valdez, and the cause of death is actually the last thing I've heard about this is that under investigation pa gyud ang cause of death, no, because pag Sunday gi-confirm ang iyang death sa QCPD, so sa Quezon City Police na siya. Anya karon wala pa'y definite nga kana bitawng gipagawas nga full statement ang family ni Rolando Valdez kabahin sa cause of death. However, ang iyang anak nga ang singer nga si Jano Gibbs padayag sa iyahang paghangyo for privacy. No, so Jano Gibbs is asking for the entire maybe family and press and actors and actresses, no, nga tagaan sila og private time kabahin sa panghitabo or sudden death ni Rolando Valdez. Actually, healthy po magud siya tanawon, and it's really kanang sad lang his death is sudden and wala pa'y definite nga kana bitang pagbutyag sa true reason of his death, because to this day or last time, no, na atong gi-check ang update kabahin ani, it is still under investigation by the police kung anong namatay gud siya, because he was just found dead sa ilahang panimalay. So medyo sad gud kay sa nga tanan, but nonetheless we move forward, and of course kami diri sa Sunstar and sa Super Balita are sending our condolences to the family of Mr. Gibbs, which is mo ginaiyang tinuod na apelido, also known as Rolando Valdez. And now, I guess we move forward, ladies and gentlemen, sa atuan ng topic. Thank you so much, Frank, sa kanunay nga pag-assist sa atong unsay chika. So, again, ang atuang hashtag is hashtag controlling boyfriend. Ingon yun si Chari, bitaw yun si Chari. Uy, red flag man yun na, uy. Red flag na girl ka ng controlling boyfriend. Kaniha, I don't know what unsay take sa atong mga viewers ani. Kung na ay controlling boyfriend, naman sa siguro yung mga girlfriend nga medyo kana bang musulti gid bitaw ma-express oh ano ka ni man, oh, do you think it is also controlling, or maybe it's just rare for us to nga ang mga lalaki may ingon ana, kasi most of the time babae na tendencies ang mga babae nga mongorek gyud sa ilang partner, dili tanan but some are like that. Ingon diri si Nineth Daguman, it's hard to deal with a controlling spirit. Lift up everything to God for His changes. No one can change another except God and Christ Jesus.
Conditional love means loving a person whoever he is and whatever he may be, and acceptance only for we have our flaws also. Love conquers all. Muna ang advice ni Nineth Daguman sa atong Facebook Live. Hello, happy watching. Samtang si si Yans Baroy niingon ko nung ang ato ko nung actor ganina kay bago ko nung cellphone. Bago kag cellphone, Rick. Na ini comment ni Rick nga shout out ni Eric bag-o na og cellphone DJ. Bitaw. Ayan. So sa tanan ng mga nag-watch karon, thank you so much for reacting sa ato ang topic karon kabahin na ning #controllingboyfriend and sa mga nipadayag sa ilang advices. Medyo digid na to mawagtang pod sa ato ang hunahuna nga nagi mga tao lisod baya mabuhi sa kinabuhi nga permi kang diktahan or permi kang pahimangnuan, di ba? Pero medyo sad lang kay kanang si Gia, she knows that she loves him so much. Especially sa mga viewers nato sa Sunstar, sa Super Balita o sa DJ Chixie page, please take note na first boyfriend ni niya si Renz, no? So nagi tendency nga you're really in love and you're afraid to get hurt, no? Kaya wala medyo ka nakatry uyab ever. And this is the only guy you've loved and probably given everything, no? So muna sa tanan ng mga nag-view karon, no, your reaction still matters, so please do comment and don't hesitate to share your thoughts kabahin aning storya ni Gia. Ayan. Nay mga niingon nga buwagan na lang gid daw, and mostly pod akong gi-check diri sa comment section daghang kay post og red flag kuno si Renz, no, nga ingon ana ang klase nga pagkauyab. Time is 4:42 and then ato na ning taga-anog advice si Gia. And firstly, magpasalamat sab ko sa iyang trust sa atong programa. Alin nata sa ato ang final advice. Time 4:42. Mga ka-Sunstar, mga ka-Super, here is my advice to our letter sender, Gia. So, to Gia and to everyone nga nag-watch karon nga probably in a relationship, para nako there's a big difference between somebody who is controlling and somebody who is concerned. Okay? Dako na silang diferensya. Na ay tao nga adunay concern nagipakita. And by that, dili nagpasabot nga ang pagka-concern niya controlling siya. Pero nasa'y tao nga controlling jud kaayo. Sama sa imong pag-ingon, diri ra ko na shock because from what you're wearing, what you're eating, and even your choices of friends, gi-control na niya. And that's something very alarming, no, to me. Kaya para nako, if you have a partner, your partner doesn't want you to look bad in front of other people. Not because dili sila proud nimo, but because di sila gustong maawawan ka. That's my mindset. Every time we are being corrected by a friend, family member, or a loved one, it means that they are just concerned of you. No? They're not the ones nga mo correct nimo because ganahan lang silang i-corrector ka, but they're concerned of you. Now, kung too much na gyud kay siya, especially kung unsay imong gustong kanon, nganong di man kaniya pakanon na ng pagkauna, basin allergic ka. Hunaw na asa na, number 1. Di kaniya pakanon og shrimp. Ngano man, basin allergic ka, 'di ba? Pero kung di kaniya pakanon og shrimp or di ka allergic, that must be something. There's a big difference. Usahay man gud kailangan nato sang i-analyze. Nganong gikorektahan man ta sa atong partner. Diba? Kay most of the time, na-focus na ta sa atong reklamo, wala ta nak-analyze nga why we are being corrected. Ingon diri si Gia nga, na ako no'y times nga naay point ang pag-control ni Renz. Pero nasa'y times nga di siya ka-gets lang sa pag-control ni Renz. Kay sometimes, ni overboard na siya. No? Nasubraan na pod ka-tight. And every time nga iyahang storyaon, mura man noon ang ending, iya pang sala. So, ang salak doon pa ka-istorya, manipulative gihud ang iyahang karelasyon. No? I'm not saying that you're going to break up with him. But what I'm trying to say is that siguro, you need to have another talk, and then from there,
If he doesn't admit na medyo tight na pud kay siya, then diha na ka mo decide. Because sometimes, it also needs to, kailangan po na, sa katao nga dominante, maybe dominant character lang yun ni si Renz, no? Kana bitaw nam kita ngayon, na kanang alpha ba? Alpha male. Kana bang, kanang siya ang nagdala. Because maybe siya ang nidala because you never had a boyfriend and he's been there as a boyfriend before, so alpha siya. And lucky siya, maybe yung ego is that ako gid ang magdala sa relationship, ako'y mag-lead for us, maybe inana siya mindset. But para na ako, kailangan nga mustorya gid kaniya in a way nga love. Pwede ka na mag-talk ta karon niya. Unsa man na about can we just sincerely talk because I have concerns of sa atong relationship. No, it's not na nakig-away ko. I just want to fix everything and I just want na makahibalo ka what I'm feeling because I don't want ka mabot sa point ka mapuno na ko sa atong relasyon and kalit na lang ti ka mabiyaan because I wasn't able to express myself. Diha nimo. The thing is, ang problema magud sa uban, if in-ani na mahadlok makapasakit, basin mag-ghosting na noon niya ang iyahang karelasyon. So ako nimo Gia, before ka maabot sa punto nga gikapoy na ka and mo burst out ka din ha, then let it out and tell him. It's like this. I just don't understand why you're controlling me with what I'm wearing, why you're controlling me with what I'm eating. Makasabot ko kung medyo lain or malaswa akong gisulo, but I don't get it nga no na mga times nga you're just being too much and you're not allowing me to be myself. Ang pinakalisod manggod kung naa ka sa karelasyon is that when you lose who you are while you are in a relationship. Kagets mo na mga kasanstar, mga kasuper, kanang mawagtang ang imong pagkaikaw because nakauyab kag partner nga giusab na ka. And that is not you already. No? While we change for the good, do not forget that you also have your own authenticity of being yourself, and that's what's important. No? Ayaw wag tanga imong kaugalingon na ikaw ragyod. Authentic ka. Ikaw ang nag-inusarang ikaw. And your attitude, your being you is who you are, and that's what makes you who you are. I-correct ang bati, pero stay put sa tong mga nindot. Basin tungod kay dili na sad ka kanang inana ka kuan ka pagka ikaw di na nimo mapakita kung kinsa jud ka. I remember there was one movie nga ingon ani, no, ang iyang boyfriend was being controlling, no, control freak ang iyang boyfriend. Sa laktot pa pagka-istorya dili na niya ma-express ang iyang kaugalingon and dili niya choices ang iyang gustong mahitabo sa kinabuhi. And that's something that is very wrong. To me, dili gina maayo. Mas maayo gyud nga ma-express nimo kung kinsa ka, unsay imong gusto ug suportado ka sa imong gusto. Though i-correct ka for the good. Again, okay ra if concern ang partner. By saying concern, di siya gustong mauwawan ka, di siya gusto nga mabutang ka sa bati. Pero kung gikontrol na ka o halos tanan imong desisyon sa kinabuhi, ultimo imong sulubon grabe na gyud pagkakorektar, then I don't think na worth it pa ang relationship. But again, I'm not saying nga tuldukan dayon. What I'm trying to say is that again, suwaye og istorya sa ikaduhang higayon. Kung di gyud gani mag-usab, then maybe that's the time that you need to get out of the relationship. Before, when I was younger, I was thinking ang best solution of every problem in a relationship is to just break up. Why waste time? But to me, relationship is give and take. If your partner is willing to change also from being this control freak type of guy, then maybe your relationship will still work. Because number one, wala may third party. No? And then number two, wa man siya nag-cheat mo. It's just that he cannot control being that way siguro. May pagka-OC siguro na imong uyab. Grabe siguro ka na siya ka-dominant. Maybe he is used to being kanabitang paminawon iyang decisions all the time, which is you need balance. No? Not all the time. And kani ako message sa tanan, no? Doesn't mean na ikaw murag alpha sa relationship. You need to be alpha all the time. Sometimes, kailangan
magpaubos pud ta, no? Give and take lang. For example, karon ganahan ka diri mo kaon. Nya si boyfriend di ganahan pero diri jud mo na ngaon kay ganahan man ka. Sunod niyo pagpangaon, sundan na pud ang gusto ni boyfriend. Balance lang ba? There's no such thing as a perfect relationship. Mind you, mga ka-Sunstar, mga ka-Super, wala gyud perfect. Pero ang kinakakinahanglan lang gyud is ang pagsabot, igong pagbalanse sa relasyon, labaw sa tanan, ayaw kalimti ang pagrespetar sa imong karelasyon. And do not go overboard. Ayaw pa sobra eh. Dili tanang concern, dili tanang control is good. Sometimes, it also can make your relationship worse. No? So muna, swerte ka kung pinangga ka. Ino ka nga, i-control naman ka kay pinangga man ka. Yes, pinangga ni mo. But to what extent? Wala na ni mo gialaw nga mamahimo siyang siya. That person be change because this is what you want for her. Not because this is who she is. Again, reminder sa tanan, ayaw wag tanga ang imong pagka-ikaw because you're in a relationship. Maybe, katong mga bati ni mo, wag tanga na to. Pero katong mga nindot nga pagka-ikaw, i-retain to because that is who you are. No? So sa tanang mga ka-Sunstar, mga ka-Super, I hope na-get niyo ang point. I hope inyo po ning i-share even after our Facebook Live. No? Please continue to share, gyud. Ayan. And thank you so much sa inyong pag-support sa kanunay. Every live nato diri kada Martes gina siya 4 to 5 p.m. As in, 4 to 5 p.m. gyud na siya sa Sunstar Cebu and Super Balita Cebu. Kini ang programang Dear Chixie. And once again, Gia, thank you so much for sharing your story to us. And if you have stories to share, mga ka-Sunstar, mga ka-Super, please don't forget to send us a message. DJ Chixie page, na dihang spelling DJ CHIXIE on Facebook, and on Instagram, DJ Chixie Cebu. Please send me a private message. Okay? So thank you so much. After the show, na ako sa IFM. So wala, ni chika lang ko, na-plug lang ko. Na ako dito sa IFM 93.9 for my program. Thank you so much, mga ka-Sunstar, mga ka-Super. And until our next, sa next program na to, puhon na, I have to make sure for our next episode, ang Dear Chixie, dire lang sa Sunstar Cebu o Super Balita. God bless you all and advance Merry Christmas and Happy Holidays. Bye!